Magandang araw na naman pong muli sa inyong lahat mga ka-vlog, boss, idol, regular viewer, silent viewer at kasama na rin po ang lahat ng mga OFW. Ang gagawin ko naman po ngayon ay mag-re-repair po ako ng starter magnetic switch. So itong starter magnetic switch po na to ay hindi na po wala na pong continuity pag nag-activate itong solenoid na to. Yung power supply po dito na galing dito sa kabilang terminal ay hindi po nakakatawid dito sa kabila dito. So yung power supply po kasi natin dito na galing po ng battery ay nanggagaling dito sa kabila, nanggagaling dito. At once na nag-activate itong solenoid na to ay dapat tumawid po rito sa kabila. So ang nangyayari po ay kahit na mag-activate itong solenoid na to ay walang nakakatawid dito sa kabila dahil wala na pong contact yung loob. So maaring naging ganito po yung loob niyan. Yan carbon na po yung nasa loob. So isang example lang po to dahil nagbukas po ako ng isang sirang solenoid switch. Dahil mayroon pong sira rin. So ito nasunog po. So parehas po silang sira. So magkaiba po sila ng sira. So ito yung contact point po. Maring marumi yung loob. At ito naman ay nasunog. Dahil yung winding po ay pumusok na. So ayan po yung sirang winding. At ito po ay hindi siya sunog yung winding. So yung contact naman po yung ayaw ang marumi yung loob. So kailangan pong malinis yan. Titingnan po kung pwede pang ma-repair. So ito na po, nabuksan ko na yung solenoid. Titistingin ko pa siya kung may shortage po ba itong winding niya. At ito po yung contact niya sa loob. So sunog din po siya. So kailangan po siyang linisan. Katulad ng isa dito, sunog din. So itong mga ganito po ay pwede po natin itabi lang to kasi pag minsan nagagamit po yung mga terminal na to. At ito itong contact bar na to. So itatabi lang po natin kung mayroon po kayong mga ganito. Kasi itong mga internal parts po ay pwede pang gamitin yan. Pero itong winding, so sira na talaga yan. Hindi na pwedeng gamitin, kaya itong mga na to, pwede pa siya. Tatabi lang po kung mayroon kayong pinapagawang mga ganito na sira. So yan po yung mga kinakahoy. Kaya binuksan ko rin to dahil pag in case na hindi ma-repair tong isa na to, pwede kong gamitin tong ibang terminal na to. Ayan So pwede lang linisin yan. Ito kasi kailangan na palitan ng bago or ipapa-rewind. Mayroon pong nagre-rewind nito. At ito buo naman tong rewind na to. So itong contact lang dito ang kailangan linisin. Ayan At ito rin kailangan malinis siya. So linis lang po ang kailangan dito. Pag nalihaan na to ay babalik na to sa dati. Magkukontak na siya. Bali ito po kasing contact bar na to ay ito po yung pinakatulay para yung kuryente na galing sa battery dito ay tatawid po dito sa kabila. So ganyan po yung pinaka niyan, trabaho ng mga contact na yan.
So kapag tumawid po dito sa kabila, so iikot na po yung starter. Ito. Mga ganito. So iikot na po yan. Yan. At yung trabaho naman ito ay mag-ano lang siya, ipupush lang niya yung vintage drive. Ganyan lang po, oh. Yan, ganyan lang po yung trabaho nito. Kung nakikita nyo po, yan, no? Ilalabas-pasok lang niya to. Tutulak niya para pumasok sa makina doon sa flywheel. Yan. Tulak. Palabas, papasok. Yan. So ito po yung nagtutulak. Kaya kahit nabuo po yung rewind nito, kung yung contact naman dito ay marumi, so wala pong tatawid na kuryente dito sa kabilang terminal para paikutin yung starter motor. So ganun po ang function ng ano na yan, solenoid na to. Testingin naman natin kung may tatawid na kuryente dito. So kitang kita naman po natin, maruming marumi. So i-testing po natin ito, ilagyan natin ng supply itong terminal na to. Titignan po natin kung tatawid dito sa kabila. So walang umiilaw po, so ibig sabihin itong terminal na to talagang maruming marami po siya. So tingnan nyo, mayroon siyang power supply dito sa baba, pero dito sa kabila ay hindi siya nakakatawid. So nangangahulugan po talagang marumi siya. So kailangan lang siyang linisin. Kiskisin natin ang kiskisin. Ayan na po, oh. Ayan, oh. Umiilaw na siya. Kasi natatanggal na po yung carbon niya. Nakikiskis. Ayan. Pero hanggat hindi po tatanggalin yung dumi na yan, ay ganun pa rin po kahit na isasalpak ko ulit to. Hindi pa rin makakatawid yung kuryente. Kasi yung carbon napakakapal. Ayan, oh. Minsan wala. Yan. So lilihain ko po yan. Ganon din po to, lilihain din. So kung nakikita nyo po itong kabila ay niliha ko na. So ganyan po dapat ang pagkalinis niyan. Ganyan po yung loob. So magiging ganyan po dapat. Para yung kuryente po talagang tatawid siya. So kapag dito kasi hindi po makakatawid yung kuryente kasi dumi po yan. Ganyan din po yung gagawin ko dito. Yan, dito sa ano na to.
So magiging ganyan po yung terminal na to dito sa loob pag nalinisan po yan. So itutuloy ko na lang po to dahil alanganin na po sa oras at mahaba-haba pa pong oras ang i-consume dito. So hanggang dito na lang po muna ang video kong ito. Please like, subscribe na lang po and hit notification bell para sa susunod na mga video. God bless all po.